Kamusta na mga kabyanan? Sa liwat nagabalik kita sa inyong mga panimalay. Kag salamat gid nga nagapadayon ikaw sa pag-upod sa aton. Labi na gid sa mga kauturan ko sa Ginoo. Salamat nga ginashare niyo ini aton nga mensahe diri. Importante nga mapahibalo naton ang aton mga hinigugma sa kabuhi kag iban nga katawhan nga wala pa sang paglaom amoy nang aton trabaho. Kag muna nga encourage gid kamo sa mga tumuluo abinoti kung siyempre kung way ka man nagawali, i-share mo lang ang mga mensahe nga ginahimo man namon. Kag pasalamat ko sa Ginoo nga gina-replay man ini sa aton iban nga mga kaupod nga mga radio station, hindi lang diri sa Negros Occidental kundi bisan pa dito sa Mindanao, sa Davao, sa kay Brother Raydra gina-replay ini ang aton nga program kag sa aton nga mga radio station, no, ang audio sini o kun ang iyang ang tingog lang blano ang audio gina-replay ini sa aton mga gagmay mga small time nga radio station kay amo ining himuon ta sini uli mga adlaw. I know hindi gusto ni Satanas nga aton nga pahayag ang kamatuoran kay gusto niya as much as possible nga gusto sa aton kaaway nga Satanas nga taguon, no, i-hide ang gospel sa mga tao agud nga hindi nila maintindihan ang mayang balita kay hindi gusto ni Satanas nga maluwas ikaw. Amo na nga gusto niya nga hindi ka magpati sa Biblia, hindi ka mamati diri sa aton, hindi ka magtuon sa palaboton. Kay hindi mo man mabasol ang Ginoo kay ang Ginoo ya sa ginambal sa nagligan nga adlaw nga before matao si Christ, mga 600 years before that, ang prophecy na hanungod sinitanan nga mga hitabo na sugid na sa aton. And later on, gin-reveal pagid sang aton Ginoong Kristo sa Book of Revelation, di ba? Kay iyan ni Lord Jesus Christ nga nga pagpahayag gid ang Book of Revelation, no? Pagpahayag sang iya nga mga katuyuan kag matabo, no, sining kalibutan kag sa aton niya paglantaw sina halin sa chapter 4 sa Book of Revelation to the end makabig naton nga future. Kay sa ginambal ko sa nagligad nga may mga school of interpretation man mo, no? Kag aton man na ginarespectar kung ano yang imo yang paglantaw sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. May mga historicist, preterist, idealist na bilong ako iya sa futurist. I believe nga ining tanang ginahambal matabo ini sa palaboton. Kasubong sa gin-discuss ta diri sa parte sang Gog and Magog, no, diri sa Ezekiel 38 and 39. Ini nga prophecy wa pa ni matuman kay kung natuman ni, no, tani wala na ang grasya. Kay according to Ezekiel 39 nga ubos yun sila tanan mo, no? Kagin panglubong sila ito sa Valley of Hamon-Gog, upod ning mga kasoldadusan nga ginasakop niya. So kung naton balikon diri, no, sa ginatun-an naton sa Ezekiel chapter 38 nga ang Russia amo ni siya mangin leader sining guban. Kag timing amo nga matabo ini kung ang Israel makabalik sila nasyon kag ina natuman na hindi sang between sang 445 BC to the time of the Lord Jesus Christ. Hindi man siling between sang AD 70 to May 14, 1948. Ari ginhambal pagid diri sa aton kun ano pagid ang iya sina nga timing, no, siling diri, thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all thy bands and many people with thee. So siling diri ang Russia upod sang iya nga mga guban maga-ascend from the north, no, tulig ginhambal di sa mga verses from the north parts. That's why nga kung imo lang tawon tubla sa aton nga nga ginhatag sa inyo nga graphics, no, nga halin sa north ang Russia kay ginatawag sa iya nga kings of the north, kag halin naman niya sa south ang mga Islamic forces, halin sa east ang China kag ang revived Roman Empire amo na ang sa western world. Sa bagay, to understand that kung ikaw nagatuon sang current events kag sang history, amo man ning apat gid kadlagko nga mga gahom sa kalibutan nga nagalibot sa Israel. Kag aton nga talupang don nga ang Israel amo ni siya ang focal point, no, sining war kay na predict o na prophesied diri gid sa Book of Revelation nga ang natawag naton hitabo sining last war, third world war, Armageddon war will be in Israel. So amo na biyan aton nga talupang donda, no, kag sa bagay, no, may isa pagid ako di ka drawing kun di mo lang tawon dira man ara, no, western world ang Russia ala ara sa ibabaw kag ang China kag ang Muslim nations. So amo na ang movement, no, kung tun-an nimo actually biblical prophecy. And even in the Book of Revelation, bisan nga ring China nga ang mamangkot nga ang maatake ablang China sa Middle East
Baw, ti ina guro nga pamangkot na sabat na sa Bible kay mabasa gini mo sa Book of Revelation ang ilang nga preparation nga 200 million armies ang maga-march from China to Israel. Kag ang dalan dra na preparar na kon hirab highway, no? Dugay na preparar meaning to say ang tanan nga preparasyon ara na nagakatabo sa sing kalibutan kag sa bagay no nga kun imulan tawon ang hitabo dira matuman gid kag ari liwat balikon tang timing diri no kun imulan tawon sa verse let me see verse 10, thus saith the Lord God, it shall also come to pass at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought. Ang silindra nga ang rason kung nga mag-aatake ang Russia upod siya mga alay kay magasulod sa iya pinsar ang hindi maayong pangunahuna, ang malaot nga pangunahuna. Ti ano abino kung imo na intindihon mga kabyanan, anong rason kung nga ang Russia subong sa pag-lead ni Putin, way ko kasiling nga siya si Gog ha. Pero ti kung hindi man siya ang mabulo sa iya kay man ti amo na ang prophecy mo nga ang leader sang Northern Confederacy ginatawagan si Gog, kung si Hilin si una, si Gorbachev, kay J ang puno, ti subong Hilin si Putin, o kung sino na mga bulos sa iya, kay bisan sino man ang leader sa Russia, amo man nagyapon ang ilang goal dira, nga hindi ba na sila basta-basta mag-submit sa Western world, no? Kay ti ang goal naman niya sa Western world, bisan tuod nga ti kung panundumon mo, ti mayo ang Western world, kay mayo ang ilaya nga tuyo, no? Nga buligan ang bilog nga kalibutan, oh yeah. Ti pero actually nga kabalo nga ang movement ni Antichrist sa pila ka adlaw, amo na nga ang iya goal nga isakupon ining kalibutan. Ti kay bangod nga hindi man siya mag-submit sa Ginoo mo. Hindi bala Satanas nag-submit bala sa Ginoo kay wala kay gusto man niya nga mangin Dios siya. So ang hampang sa ang hampang sa kalibutan, ang game of war, among control of power. Kag ang reason kung nga nag-react ang Russia, kag later on ang China, kay ti agaway siyang gahom kag nga ang dira gid bi sa Middle East, no? Sa Israel gid bi ang inaawayan nila. Suno sa military nga paglantaw nga ina nga lugar tawagin na land bridge. So kung makungker mo kag mauyatan mo ang Middle East, most likely ikaw ang owner sa ning kalibutan. Pero ti bisan ano pa nga agaway sa mga gahom sa ning kalibutan, hindi mas la Japon na magdaog kay ang Ginoo ya magakari kag siyang magapapas sa ila masabla ang Revelation chapter 19 kay once magtilipon na sila, no? Dira sa may Megiddo Valley, magakari ang Ginoo kag upod da. That is very exciting kay mga upod da kag bawion sang Ginoo ining kalibutan kag magatukod sa siyang ginharian for 1,000 years. And everything will be exciting in the future. So silindri, maabot ang evil thought, no? Sa sining natawag nato sa kay Gog. Ti bisan subong hindi ayhan nga ang malaot ng ginapaminsar niya, oh? Evil thought kay man nga ginasulsol gid sang NATO ang pakadto sa Russia nga kwaon nilang bilog nga Eastern Europe. Ti siyempre reaksyon mo lang niya kay ginahalungan man sang Russia ang ilang natawag security, even though paglantaw sang kalibutan sa Russia daw ka-evil. Kasi bagay hindi lang gani nga ka-evil siya. Ang iya pagit pangunaw na kung economic sanction ka, kasubong sa ginahimo subong sa Western world sa Russia, kag I mean, i-freeze ang imo nga mga wealth o kanang manggad, kay hindi ka makagiho, hindi ihan mo sulod sa ulo mong hindi man mayo nga panumdum, kay bangod, mga kauturan makabiyanan, suno sa biblical prophecy nga ang Russia kay ang China hindi gid magpasakop sa Western world. So ang iya sina iyang padulungan away gid, no? Kag ang Ginoo naghambal gid sina. That's why nga maabot yung time whether nga maglinupok ang mga nuclear weapons kay ti kung magbasa ka sa Book of Revelation, ang Great Tribulation, grabe na kay bangod siguro nga there are some nuclear weapons that will be used. Kung hindi mag-abot ang Ginoo sa bagay hinambal sa aton sa Ginoo nga kung hindi iya pag-shorten ina nga mga tinion wala gid sang mabilin nga tawo. Iti mas lang kaya nuclear weapons kung ginhulog sa Nagasaki na ti tuod may perimeter man na siya nga mapiktuhan mo. Ti kung dito ang linaway sa Middle East, ti hindi man guro maglambot diri sa aton pero ti ang effect sang war lang wala subong. Ti ang effect ini sa war sa Ukraine kundi siyempre nagmahal ang gasolina, no? Kaga
grabe pagid na sa palaboton, way ta kamo gina-discourage pero ti amo na ang dalagan sa panahon subong, amo na gani ang mensahe sa aton niya nga i-secure tang kabuhita sa Ginoo. Sila gani ni Elon Musk magatingwa sila nga mag-iskapo sining Earth, no, kagapangita sila sang planeta, ginagastuhan nila para magsaylo. Pero ti imaginable magsaylo ka to, din ka makuha sang resources to. Kung magsaylo ka sa Mars nga wala man to sang tubi, wala sang maayong hangin, wala oxygen, ti diri ka man magkuha Japon sa Earth, masalig ka man Japon ti. What about kung ang Earth ma-annihilate ang tanan diri pagkabutang kag maginamo diri kag ang atmosphere maglain na, ti wala ka man Japon paglaom. That's why abyan kung maminatud-on ka lang kag manumdum ko lang sa malawig, ang safety lang gidya ara sa kamot sang Ginoo, whether you believe it or not. That's why siya palaboton, grabe ang pag-ugayong sa mga katawhan kung itagbong sila sa linaw mga kalayo, no? There will be gnashing of teeth kag grabe nga paganto sa biyan, di nalahog-lahog. That's why ginahimo tani ang aton gidriya goal nga hindi nga pahugon ka, kundi nga ipahibalo sa imo ang mga future events nga hindi mga ni akon nga ginhambal lang, kundi nga ang ginhambal sang Ginoo nga ginatulan ta lang. I know nga may iban nga tao nga lain ang ilang nga paghangop sila kasubong sang popular view nga ining Ezekiel 38 and 39, hindi ni siya literal, kundi ano lang kuno ni isa ka pag-explain sang war between good and evil. Di ko hindi ni literal, taning tanan nga nagkakalatabo sa Israel, hindi man literally, pero ini ginhambal yan na Ezekiel, ginhambal sang Ginoo kay Ezekiel nga pahabalo ng Israel sang ila future. Okay? So, ari ang timing pagit sa verse 11, no? Silindiri, and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates. Ang verse 11, mga kauturan, mga kabiyanan, naghahambal sa aton sang timing, sang pag-attack sang Russian Confederacy sa north of Israel. Kaya tuling Russia, mo ni siyang una nga mag-ignite sang Third World War. Madason lang na iya ang China kung maubos na ang Russians. Isa ka reason dira, hindi ba naton antay, nag-abot ang evil thought sa panghuna-una sang Russia. Kaya actually ang ilang rason, sabagay pag-ukutan magbalik si 11, sa verse 12 bala, to take a spoil and to take a prey, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, naghambalin na sa Israel, which have gotten cattle and goods that dwell in the midst of the land. So ang rason actually, sa attack sa Russia, economic reason dyan po ni spoil, ano blang spoil, kundi magkuha sa mga looting, sa mga pagkabutang, kaya gutuman sila mo. Di kung sigihon ang economic sanction, kaya hindi sila kasurvive, tiaway, kaya mangita naman sila sang pamaagi nga mabawi nila ang ang mga para sa provision, no? Spoil, prey, anong prey? Pagkaon, di ba? Like predator, no? Pagkaon. Kag magakadto sila sining lugar nga sa diin sang una desolate kay bangod ngiti halin sa 19 sang AD 70 to 1948 desolate ini nga lugar eh. Amo na tawaga the Great Desolation or Diaspora, no? Nga sa diin nadula ang Israel sa ilang kadutaan. Kag nagbalik tighambal na sa Israel. Kag ang timing balik yan sa verse 11 kay ma-attack ang Russia kun ang Israel wala na sang walls, wala na sang bars. So pamangkot, saan na matabo, no? Kundi mo lang tawon, diri may mga pictures ako diri actually nga ipakita sa inyo mga kabyanan nahanungod sang ina nga makabig naton hitabo kung saan na matabo kung basiling kita nga matabo ayhan ina sa aton tinion o kung sa future. Kay ti yun silang dira madula ining mga kita mo na mga walls, no? Buta mo lang ang attack matabo ina kung wala na ining mga makabig mo ng mga dagko ng mga walls na nga naga-divide sa tunga sang Israel kag sang mga Palestinhon kag sa ibang nga nasyon eh. So, kung ibang taon makabiyanan, na-prophesy na ina diri sa pulong sa Ginoo ang reason sang attack sang Russia. So, makita naton dra ang mga walls, no? Dito gipakita naton dra ina sa subong nga time, ti amo na ang makita mo ang mga dagko nga mga tag-as nga mga walls dira kag ang pagprotest sang mga Palestinhon kay tiging ko dalan sang Israel akto ang ilang kadutaan, no? So suno sa ginambal ri sa aton sang sa Ezekiel chapter 38, let's go back there, nga ang attack silindiri ma-attack ang Northern Confederacy kaupod sang iya nga mga allies
Kung silindira, and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. Wala na sang wall. Tinakita ito kita sa picture nga grabe ang mga wall sa ibutang sa Israel para hindi kasulod ang mga Palestinhon kag ang mga ibang mga Muslims, no? I will go to them that are at rest. So, ara na sila nagapahuay-huay that dwell safely. Kaya wala na sang threat. Subutan mo lang madula gali ang threat between sang Muslim nations kag sang Israel. Tiyan mo na gani nga sino makahimo sina. According to Daniel chapter 9, nga ining si Antichrist ang leader sang Western Bloc kag maabot na makabiyanan, in fact na-develop na sa makita ta nga ang leadership sang Western Bloc maabot ina kag amo na siyang natawag nga si Antichrist ang leader sang revived Roman Empire, whereas ang Northern Confederacy si Gog, I don't know, wala na mention kung sino ngalan sang leader sang China, no, nga magalid man niya sa tanan nga allies niya pakadto man dira sa Megiddo Valley. Pero ti sa matabo ina tawag naton nga they will dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. Subong niya ti damo pa siya po ng mga walls nila hindi nila makasulod, and not unless nga masitol ina natawag naton kaawayon sang sa tunga sang Israel kag sang mga nations dira sa Muslim sa ila threat kag ang Israel magpahuay-huay na. Kag dasway sila ni Pablo na when they think, sinatawag lang nga peace and safety, sudden destruction will come. Ginambali na ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica nga when they say peace and safety, masling Israel, ati okay na. Nagbiguhay na ta sang Muslim world, no? Sa bagay, kung di mo gidlang tawon, ang kaawayon dra mga kabyanan between Muslims and Jews, isa man lang ila tatay mo, si Abraham. Di ba mag-utod si Isaac kag si Ismael? So, maybe mabutan din niyon nga masitol nilang ilang family feud kag Israel, according to this verse, will dwell in safely. They will remove the walls kag samtang ina nga tinion nagakatabo ang ilang pag feeling nila, no, nga feeling lang nga safety na sila, Russia will attack. Okay, so sila dira sa verse 13, Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish with all the young lions thereof, sindra, shall say unto thee, art thou come to take a spoil, and thou gather thy company to take a prey, to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil? So ang Sheba and Dedan kag ang Tarshish magakomentar sila nga anong tuyo mo, ang hambal niya sa kay Gog, no, maatake ka dira sa Israel, agud kwaon ang spoil and prey, hinambal man liwat kag ang mga goods ti bangot sa gutom kag magsulod sa utok sang ni Gog ang hindi maayo nga pangunahuna, ti matake sila in order to survive. Now ang pamangkot, sino ining Sheba and Dedan kag ang Tarshish? Actually ang Sheba and Dedan naghambal ina sang Saudi Arabia, kay bangod nga sa tanan nga Muslim nations ang Saudi Arabia amo lang ini ang makabigmo nga allies ang Western world. That's why nga may mga may mga bases ang Amerika dra sa Saudi Arabia. Ang Tarshish naghambal naman niya tuloy sang Europe, sang Western Europe, ang NATO na. So, amo ni sila ang magkontra sa Russia kaya hindi sila gusto pamatukan nila ang attack sang Russia sa Israel. Pero wala sila mahimo, no? That's why they're going to fight. That's why sila diri sa verse 14. Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, hambalon mong Gog, thus saith the Lord God, in that day when my people of Israel dwell it safely, shall thou not know it? Yan, hindi ka wala kabalo, maabot ang tinion. Amo ng timing, no? When they are living safely. So liwat ang pamangkot, saan ang natabo sa Israel nga matawhay ang ilang papangabuhi. Even until today, makita mo ang threat sang Muslim nation surrounding Israel, kaya ang ilaya nga plano, labi na sa Iran, nga i-annihilate gid ang Israel nga dulaon sa mapa. Amo gid ang ilaya nga gusto. Pero si Antichrist lang makasolve sina. Kag amo na nga time nga bangod nga ang Russia will not submit to the leadership of the Western world. Tiyan mo na ma-attack saya. Kag amo na ang gin-prophesy diri, no? That's why sila diri sa verse 15, and thou shalt come from the place out of the north parts. Kita mo? And thou and many people with thee, and all of them riding upon horses, a great company and a mighty army.
and thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud took over the land, it shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. So I hope nga may nakuha kita nga leksyon dira na hanungod sa pamangkot nga anong matabo sa future, especially ang role sang Russia. Natun-an ta diri sa Ezekiel 38 nga ang Russia amoy ni ang Magog, no? Apo ni Noah, bata ni Japheth. Kag dito sila nagsitol sa north parts. Mabot ang time nga sulod sa utok sang leader sang Russia nga mag-aatake siya bangod nga controlled siya sa western world. Kag ina matabo not in the past kundi sa siyang palaaboton kung magkari si Lord Jesus Christ sa rapture. Magabulos si Antichrist for 3.5 years. Amo na matunanta sa Revelation chapter 13. Kairing tanan kakatabo sa kalibutan subong makita ta ang movement ni Antichrist sa pagpreparar kay sa pag-push, no, sa iyaman niya nga gusto sa pagkontrolar sa kalibutan. So ang kakatabo bala subong bisan ang pandemic, no, ang technology, ang economy, control sa western world. Kahit gusto niya kontrolahon ang kalibutan nga magsubmitter ang kalibutan sa iya dira sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2, ang rider sang white horse amo siya ang conquer with the bow without an arrow. Di amo na gamito niyang reliyon, economy, technology to conquer the world. Pero there are two great nations, tagko nga mga nasyon, hindi gid mag-submit kay Antichrist, hindi mag-submit sa kingdom of the beast, hindi sila magpasakop. Amo na ang Russia sa northern parts, kag ang China. Dira sila mamit sa Megiddo Valley, kag ginahambal sa pulong sa Ginoo. Matabo ina sa time nga peaceful ng Israel. So makabiyanan, kabay nga magpanilag kita, no? Kung samtang nagapamati kita sang news, kabay ibutan ta sa aton nga panghuna-huna nga inang nga hitabo nga katabo subong nagakatuman as it was being said by the Lord to His prophets. And even ang atong Ginoo Kristo Jesus naghambal sina sa Matthew 24. So ang pamangkot, nakaaman bala kita? Anong himuon ta kung mag-abot ining Third World War? Di ba nga ang atong mga tigulangan nagasiling sang kabudlayan sang World War I and World War II? How much more in World War III nga grabe ang technology? So makabiyanan, sino makasurvive? Amo na ako basahan mo ang Revelation chapter 6, kung mag-abot ang tinion, sino ang magkapanago dira? Ti amo na nga ang hope gid naton, amo ang pagkari sa atong Jesucristo. Ang Biblia gambal sa aton sa tion sa tribulation, may ara pa dira man nga maluwas. Kay ang 144,000 nga mga Hudiyo gamiton sang Ginoo sa pagpalapnag sa iyang mayang balita during that time. Kay ang Ginoo ya, di ba sila ni Peter, ang Ginoo ya mapinasensyahon gid because He is not willing. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amo lagi na yan ang gusto sa Ginoo nga maghinulsol ka kag magbalik sa iya, kag batunon mo ang iya offer sang kabuhi nga wala katapusan sa pagbaton sa iya bugtong anak, si Lord Jesus Christ. Amo nang mensahe abyan nga gusto ko dalhon sa inyo, kay amo nang mensahe sang Ginoo sa aton nga ginatun-an naton ining prophecy. Agud magpamahog? Hindi agud nga hambalan ka nga imo man nitun-an kung batunon nimo gani kun hindi, may konsekwensya ang imo desisyon na biyan. Dapat maghimo gid ikaw sang desisyon. Paramdumon mo nga ang impyerno nga imo padulungan kundi mo magbatunon ang kabuhi nga walay katapusan nga gina-offer sa Ginoo sa imo freely through the Lord Jesus Christ. May konsekwensya ina biyan kundi mo magbatunon. Kay mahamulag ka sa Dios. So walay katubtuban. Wala ko ikaw ginapahog kundi nga ginapaandaman. Kabayitan nga magliso imo pong nahuna, and I'm praying that the Holy Spirit will work in your heart right now. Nga ikaw gid maghinulsol ka magbalik sa Dios, gamiton nimo imo kabuhi para sa iya for the reason nga gin-create kita sang Ginoo for Himself. Wala kita gintuga sang Ginoo para kay Satanas, gintuga kita sang Ginoo para sa iya kaugalingon, para himayaon naton siya, agud mangikaupo naton siya sa walay katubtuban didto sa duog nga igaaman niya sa aton. I pray nga maghimo ka sina nga decision. I-share sa iba ni aton mensahe, agud ay mo pinalangga sa kabuhi, makaangkon man sa paglaom ngara lamang sa bugtong nga anak sang Dios sa kay Lord Jesus Christ. Tugtong siliwat, God bless you.